pagka nagkasakit ka, mahirap ka na eh. Kaya middle class ngayon, mahirap ka agad eh. Siguradong uutang ka. May isang problema pa. Hindi nagka-classify yung middle class for the ayuda. Kung sino yung nagbabayad ng tax. Sino yung walang benefit? So yun na ba yung lumabas na issue sa flood control? Sa flood control. Naisoli na ba? Hindi na isole. So 1 trillion yung 1 budget. trillion yon in 3 years. Ilang medisina, ilang beds, at ilang mga pasyente ang nagantimpalaan nun kung hindi mo kinuha. Yan po ang sad state na being a Filipino right now. Tayo po ay nawala na ng pride bilang Pilipino. Maraming mga Pilipino na nasa ibang bansa. Hindi naman sa ayaw mahalin ng ating bansa. Pero napakahirap mahalin ng ating bansa. Yung Philippine Depositor Insurance Corporation, 107 billion. Ito yung pondo na pagka nag-bankrun at nalugi, yun ang magbibigay sa... Pati yun nawala? Nawala, 107 billion. Hindi ba mahirap itong ginawa mong hakbang na ang kakalabanin mo, mga malalaking tao, hindi ka naman politiko, wala ka namang kapangyarihan. Isn't this difficult for you? Hindi na ako natatakot actually. How much should a Filipino prepare financially for heart attack muna tayo? 2 hanggang 3 milyon. Kaya ba natin talagang ilibre ang healthcare sa bawat mamamayang Pilipino? Kaya po. This is Money Masters, where true stories spark real change. Okay, ladies and gentlemen, our guest today is one of the most respected voices in the Philippine healthcare and public policy. Siya lang po ay isang physician, cardiologist, health reform advocate, the former Philippine Health Independent Director, a top-notcher in the 1986 Medical Board exam, and he spent decades championing transparency, healthcare access, and patient welfare. Alam mo, meron pa tayong maraming pagpag-usapan. He played a role in advancing the landmark policies such as the Sin Tax Law and the Universal Healthcare Act, helping shape the future healthcare of the millions of Filipinos. Known for his integrity, courage, commitment, and public service. Huwag na natin patagalin, ladies and gentlemen, please join me in welcoming no other than the one and only Dr. Tony Liachon. Palakpakan, Dr. Tony. Magandang umaga, Chinky. Yeah, magandang araw para sa iyo. So, what made you enter the healthcare industry and what keeps you fighting despite of all these challenges? Well, it was a difficult journey because I was raised in Calapan, Oriental Mindoro. So, when I was in elementary high school, I remember I had rabies. Magkaka-rabies ako, nakagat ako ng aso. Okay. Okay. And then, when my mom took me to the doctor, wala yung doktor. Kasi nag-convention. And during that time, yung bakuna, 14 shots eh. And kung totoong may rabies, positive, then you'll die. Ilang araw dapat magmamanifest na yung... 14 days. No, in 14 days lalabas na yung sakit. Oo, kung hindi ka mababakunahan ng Okay. anti-rabies. Okay. So, I realized, pagbalik ko, walang doctor in the province during that time. And my uncle in the US, doctor siya, though namatay na siya, you should be a doctor. So, elementary, high school, and then after finishing high school in Oriental Mindoro High School, pumunta ako sa UST. Nakapasa ako doon. Kasi my mom from UST, sabi ng dad ko, mag-law ka, UP graduate ako. Pero my uncle na doctor and my mom, mag-doktor ka kasi walang doctor in the family. So, at a younger age, it was in my heart that time. I wanted to be a doctor, to be able to help. But I did not realize that it would be bigger than an ordinary physician. Kasi kung saan ka naman dali ng direction mo on how to do it eh. So, entering the healthcare industry is actually serendipity. So, after graduating from UST, maaga ako nag-asawa kasi EDSA Revolution, 1986. I was an intern there. And then, pagkatapos ko ng residency, sabi ko, gusto ko makita ang PGH setting. Kasi Manila doctors ako and see the government hospital. Nakita ko doon yung kahirapan ng mga pasyente, the lack of medical beds, despite the best and the brightest na nandun. Eh, ba't ganito? Sabi kong ganyan. Ikaw pa minsan ang mag-aabono. So after that, kailangan ko ng pera kasi
nagpapalaki ka ng anak eh. Wala nga akong kotse noon eh. Nagbubus ako. Wow. Nagbubus ako going to for small hospitals. Right. And then one day, nasa clinic ako sa Manila Doctors. Yung isang pasyente, last patient siya. Siya pala ang human resource director ng Unilever. And then sabi niya, gusto kitang kunin. Bakit? Eh, hindi niyo naman ako kilala. I like you kasi you have a heart. Pero yun pala, pumunta na siya sa HR director, tiningnan niya yung files ko about my credentials. And then, kailan mo gusto mag-umpisa, doktor? Bukas. Ha? Okay. So after that, nagkatrabaho ako. Mayroon na akong income, naka-apartment ako. Sweldo namin noon, 1,500 a month. Ha? 1,500 a month. Tapos sa PGH, 10,000 a month. Okay. Ang sweldo. Ang bayad ko sa apartment noon ay 8,000 a month. Ha? During the time. Paano magkakasya talaga? Para magkakasya. So lagari ako, 4 na hospital. Nagbabas ako to Alabang, to ganito. Grabe. Lagari. So almost 4 na oras lang ang tulog ko. Tapos may premature. So, ang break ay nangyari nung 1995 na meron doon sa John Clements. Noon wala pang yun yung hiring agency. Maglalabas daw ng isang produkto. Ang pangalan ay atorvastatin in 1997. So, I was 35 years old. Kailangan nila isang doktor, lalaki, cardiologist, may alam nito. So, sinubmit ko. To my surprise, natanggap ako. Nung natanggap ako, pinadala ako sa New York at inaral yung produkto. And that product, siyempre alam na naman ng mga tao to, atorvastatin yung Lipitor, became the biggest product ever launched in world history. So, doon nag-umpisa yung aking corporate governance. Ngayon, yung Pfizer, binili ang Warner Lambert. So, akala ko wala na akong trabaho. Nakuha ako. And then after that, nilaunch ko na yung mga maraming produkto. In 2010, namatay yung kapatid ko at age 48. Nalungkot ako. So, I resigned from the corporate world. Sabi ko, kung mamamatay ang mahal mo sa buhay, wala. So, nag-resign ako sa corporate world in 2010. At sabi ko, iaalay ko yung buhay ko for lifelong advocacy. So, tinawag ako ni Secretary Ona at that time. Siya ang Secretary of Health. Gusto mo magtrabaho sa akin, kaya lang walang plantilla. 1 peso budget ka lang. Tinanggap ko at na-approve yung sin tax law of 2012. Yung tataasan mo yung presyo ng sigarilyo, alak at mga bisyo. At ang perang ito, dadalhin mo sa kalusugan. Tama. Napirmahan yon. Tapos, with a twist of fate, naging presidente ako ng UST Alumni Medical. Naging presidente ng Philippine College of Physicians. But the biggest break, when President Aquino appointed me independent director representing the monetary board. So, nag-PhilHealth ako ng 3 years. Tapos, nag-pandemic na. O di akala ko, tapos na yung serbisyo ko. Tinawag ako ng Pangulo uli, Sino? President Duterte. Okay. 1 week after, marami na namamatay sa COVID. Naglingkod ako, pero for 4 na buwan lang. Natapos ang COVID, akala ko tapos na yung trabaho ko. Until nagkalipatan ng pera ng PhilHealth, yung pinagpaguran namin ng mga advocates from 2012, biglang nawala, napunta sa Treasury and Unprogrammed Appropriation. Kasi unconstitutional kasi yon na ang pera ng sa kalusugan, hindi mo pwede kahit ilipat kahit kanino. So sabi ko, kailangan magreklamo. Hindi naman pwedeng nagkasala sila tapos ganun na lang. Paano naman yung mga naghihirap pa rin? September 20, sabi ni Presidente Marcos, bago pa mag-Supreme Court, may savings na si Secretary Vince Dizon. Isoli natin from the Treasury sa Kahadiero to PhilHealth. Pero hindi tumalima si Secretary Recto. Hinintay pa niya yung decision ng Supreme Court. No, tuwan-tuwan ng lahat ay isosoli na. So, hinintay December 6 hanggang December 31 ng 2025. ng 2025 kung isosoli from the Kahadiero Treasury to PhilHealth. Dapat may ceremonial cheque na malaki. Sinusoli na namin. Nangyari ba yun? Hindi. Ang utang ng government sa atin ay 400 billion arrears. Kasi hindi pala nagbayad sina President Marcos
ng every year until kumonte. In 2025, zero budget tayo. So, 2024, dinivert yung pera. 2025, walang budget, zero. So, nagpunta ako ng Supreme Court. Nag-file ako, February 25. At hindi pinirmahan ni Bongbong Marcos yun. At ni na economic managers. Bakit niya siniro yun? Anong reason? At dahil daw, may excess funds. Sabi. May ipon, parang ganun, may sobra. Oo, hindi napagkamalan nila. Ako alam ko yan. Reserve funds yun. Pagka ikaw social insurance, dapat 2 taon, kung ano yung gastos po, 200 billion yun, 400 billion, naka-save siya. Maari ka ba may social insurance na wala kang Buffer yun eh. buffer? Napagkamala nila. Sabi nung Supreme Court, teka muna, according to the Universal Healthcare, pagka may excess funds, hindi excess funds and-explain, reserve funds yan. At kung meron ka man excess funds, 3 lang ang pwedeng puntahan. Una, ayon sa Constitution, Section 11 ng Universal Healthcare. Una, tataasan dapat yung benepisyo. Ng tao. Pangalawa, bawasan naman niya yung contribution. At ang pangatlong reason, para daw bumaba yung out-of-pocket expenses. Ang out-of-pocket expenses natin ngayon ay 60%. Ibig sabihin, pag 1 million ang bill mo, 600,000 babayaran mo. exactly. Ngayon, sa ibang countries na nag-sin tax, katulad ng Thailand, 9% na lang ang binabayaran ng bawat tao. Wow. Oo. Sa Taiwan, wala. Sa Brunei, 5%. Sa Singapore, 20%. Sa Japan, wala. Sa Korea, wala. Sa Hong Kong, wala. Tayo, ang pinaka maigsing buhay sa Southeast Asia, 70. Samantalang ang Japan, Singapore, Korea, Taiwan, Hong Kong, above 80 lahat ang edad. Alam mo ang rason? Ano? According to World Health, Ano nga? wala tayong universal healthcare. Number 2, poverty. So, realistically speaking, no, how much should a Filipino prepare financially for common diseases? Heart attack. Heart attack muna tayo. Oo. Ang gastos sa angioplasty ay umaatikabong 500,000 to 1 million. Ay yung mga gamot pa. Oo nga. So, more or less, mga 1.5 million. Kasi yung room pa. Ang bypass, 2 hanggang 3 million. Imagine mo, kung libre yung healthcare natin, hindi na natin iisipin yung pangkalusugan. Yeah. Ang iisipin mo na lang pagkain sa araw-araw. Kunyari, wage earner ka. Hindi mo na intindihin pag na-confine ka. Ubus yun. Edukasyon, yung pera, yung pang-araw-araw na gastos. Di ba? So, ngayon, kung ikaw ay nagkasakit, wala yun. Magkakanda utang-utang ka. Kaya middle class ngayon, mahirap kagad eh. Kung hindi ka naman talaga tamaan ng sakit at doon ka madali, madadali ka naman talaga sa financial stress at saka sa debt. Sa utang. Oo. Ngayon, pag nagkasakit ka, siguradong uutang ka. Ang middle class, 48% ng population. At ang poor ay mga 50%. Ang mayaman, yun nasa upper echelon, 10%. Pero hindi naman problema ng upper echelon yun eh. Ang may problema, middle class at saka lower class. Kasi yung middle class, isang sakit ka lang, mahirap ka na rin. Yeah. May isang problema pa. Ano? Hindi nagka-classify yung middle class for the ayuda. Ang nabibigyan ng ayuda yung mahirap. Yung middle class, wala silang special ayuda. Yeah. Paano yun? Para bang may disparity tungkol dun sa pribilehiyo? Nagbabayad ka rin naman. Kung sino yung nagbabayad ng tax, yung middle class, Sila yung walang benefit. overtax, manipulated, abuse. Di ba? Tapos, sila ang backbone of the nation. Kasi sila yung workforce eh. Kung nakakuha nga sila ng 1 trillion for 3 years ano ba namang hindi nyo ma-achieve yung inyong financial space or responsibility. Samantalang ngayon nagugutom ang tao. Di ba? Anong ibig sabihin? Can you educate us about yung sinabi mo 1 trillion in 3 years? Ano ibig sabihin nun? Okay. Simula 2022, napag-alaman natin na naglalagay pala sila ng pondo sa unprogrammed appropriation. Ang ibig sabihin nun, nagpa-park sila ng pera, pero hindi nila nilalagay yun para sa programa. At gagamitin nila yan discretionary.
So yun na ba yung lumabas na issue na yun nga Oo, sa flood control? sa flood control. So 1 trillion yung 1 budget. trillion yon in 3 years. Wow. Oo. So, nag-umpisa mo na yan, 500, 500, and then 300. So yun yung parang nawala na hindi natin makita. Yun. Na ang pangako ng Pangulong Marcos, isosolve niya ng Disyembre na kung sino Ng yung accountable. 2025. Ng 2025. 2026 na ngayon ng May 30. Oo. Ngayon pala naguhulihan. Di ba? At nakatakas nga yung saldi ko na nakakuha ng 30 billion. Yun pa lang yung reported. 30 billion. 30 billion. Of 1 trillion. 1 trillion. Oo. Tapos marami pa mga ari-arian. In fact, naglilima yun na nga siya sa Europe eh. Di ba? Isa lang yung kongresista. Ang laking pera din. Ang laking pera. Kaya nga, triple jeopardy. Kasi yung interest na yun sa hindi mo paggamit. Ilang medisina, ilang beds, at ilang mga pasyente ang nagantimpalaan nun kung hindi mo kinuha. So saan talaga napunta? Di ba sinabi isosole ng Desyembre ng 2025. Saan naisole? Naisoli na ba? Hindi na isole. So nasaan yung pera? Yun ang kailangan malaman. Ang sinoli nilang pera, yung nagbudni sila 3 weeks ago, galing sa 2026 budget. Galing yung 2026 budget, bagong budget na yan eh. Bagong budget Hindi na yan naman yan yung lumang na nawawalang 60 billion eh. Nawala yung pera at hindi alam accounted for. That's why, pati yung mga ibang sangay ng pamahalaan, yung DBM, kaya nga nagdagdag ako ng supplemental complaint kay Secretary Amena Pangandaman kasi siya ang nag-approve ng budget kasama ni Secretary Recto. At ang huli ko ng kinasuhan ay si Roberto Tan, yung Philippine Depositor Insurance Corporation, 107 billion. Ito yung pondo na pagka nag-bank run at nalugi, yun ang magbibigay sa mga... Pati yun nawala? Nawala, 107 billion. So, ang nawala sa atin, 167 billion. Unaccounted? Unaccounted. Ang final kasi ng case ng mga petitioners ay yung 60 billion. Nakaligtaan yung PDIC funds. Pati yun nagalaw? Nagalaw. So, just to give you a perspective, di ba tayo mga bank depositor na parating sinasabi na yung pera po natin ay protektado ng gobyerno, ng PDIC ng worth dating 500,000, ngayon ay 1 million na. Tama po. So yung perang yun na nag-i-insure, yung 107 billion. Tama po. So ang ibig sabihin niyan, pati yun nawawala. Pati yun kinuha. So, pinapaimbestigahan ko yung presidente noon. At nabasa ko yung BSP Governor, Remolana, maayos naman, mabait. We have to get it. Kasi pag nag-bank run, saan tayo kukuha para doon sa mga depositors na lalugi? Okay guys, just for you to be parang educated, si Dr. Tony Liachon is a doctor at the same time a citizen of the Philippine Republic. But he took it upon himself to file a case, di ba? Yes. A plunder case. A plunder case and technical malversation. At saka neglect of duty of a public official. Kasi kasama, and then graft and corruption. 4 po ang sinampa ko po sa ombudsman. Mag-isa. Hindi ba mahirap itong ginawa mong hakbang na ang kakalabanin mo ay institusyon, mga malalaking tao? Hindi ka naman politiko, wala ka namang kapangyarihan. Diba? Isn't this difficult for you? Nung namatay ang kapatid ko 3 weeks ago, that was the trigger. Alam mo pala, Memento Mori, ito'y binabasa ko, yung naging stoic personality ako. Ang ibig sabihin pala yun, everybody will die. Dinanam mo na yung sarili mo. Oo, kasi kung namatay ang kapatid ko anytime, pwede ka naman din mamatay anytime. Tama. Alam mo, a lot of people die for a lot of reason. Some, hindi nga, nasagasaan, Aksidente lang. aksidente. Yung kapatid ko, pumunta lang sa isang outing, nag-heat stroke, namatay. Ang iba naman ay nahulog sa hagdan. Ngayon, if I would die for the sake of the country like Jose Rizal, ba't naman hindi? At least man lang in my afterlife, okay na ako.
Wow. So, I mean, a life without a purpose is nothing. Yeah. Di ba? Sabi, yung meaning of life, sabi ni Viktor Frankl, mabubuhay ka ba na walang sense of purpose? Mahigit ko ng 20 taong ginagawa to eh. Tapos kung kailan mo nakuha yung pondo, nagkaroon ka ng universal healthcare naman, nanakawin naman sa taong bayan. Ngayon, hindi na ako natatakot actually. Alam mo, totoo lang, hindi ako natatakot. Ang idol ko, si Jose Rizal. Si Jose Rizal ay 35 years old, nasa Madrid. Mayaman naman siya, pwede naman siyang manahimik. Umuwi siya kasi nakita niya nag-aaway si Aguinaldo at si Bonifacio. Hindi siya nakipag-away. Ang ginamit niya, ideas, sumulit siya ng Noli and Fili. Di ba? And that awakened the people. So, sa mga nakikinig po, ang greatest ko pong magagawa para sa inyo is to enlighten everyone. Ito, katulad ito, magtitipid kayo, huwag kayo magkakasakit. Ipaglaban nyo yung karapatan ninyo. Ngayon, an awakened population will be a nation na babalik yung pride natin. So, yun eh. Balikan natin yung values ng patriotism, sense of purpose. So, actually, ito yung panawagan siguro, no? Correct me if I'm wrong, regarding this situation. Una is awareness eh. Pagka hindi mo alam na may problema, hindi mo masosolve ang problema. Exactly. Di ba? Exactly. And then kung magsosolve ka ng problema, you cannot solve the fruit of the problem, but you have to solve the root of the problem. Exactly. Di ba? Kasi kunyari, huliin lang natin, pero pag hindi naayos yung pinakaugat, yung pinaka-systemic, babalik ulit yun. Babalik ulit. Yun nga yung last statement ko eh. Kaya ako nag-file is that para may accountable. Yeah. Okay. Number 2, para hindi na maulit. Tama. Or you will perpetuate another crime. And then ang panghuli, those responsible naman na public official na papalit beyond this term, babalikatin naman ang basic to human rights. Kalusugan at edukasyon. Ngayon, pinagkait sa atin ang kalusugan. Hindi libre ang edukasyon sa atin. Kaya ang dami sa atin, OFW. Mangingibang bansa. Ang OFW natin ay 15 million. Hindi nakikita for 9 months, babalik, 3 buwan, magtatrabaho uli. Kaya nagkaka-brain drain tayo. Instead, ang ginawa ni Lee Kuan Yew after World War II at ng Japan, pinatibay ang human resource. Yung kalusugan nilibre, edukasyon inayos. Tama naman, ang liit ng Singapore, 6 million lang ang population. Ang NCR ay 13 million. Ang Singapore ay one of the top 5 powerful countries in the world. Pag may Singapore visa ka, hindi mo kailangan ng another visa. That powerful yun. Ay nangyari lang yun sa magandang leadership and governance and good financial knowledge ni Lee Kuan Yew. Imagine it ba yun? Hindi ko makalimutan, may nabasa ako, no? Na sinabi, in order daw for you to control a nation, number 1, keep them uneducated and ignorant. That's number 1. Number 2, keep them poor but do not make them hungry. Make them dependent on you so that you have the power to control them. Exactly. It's really so painful. Painful in the sense, when you go overseas, maraming mga Pilipino na nasa ibang bansa. Hindi naman sa ayaw mahalin ng ating bansa. Pero napakahirap mahalin ng ating bansa. Dahil nga pagdating nila sa ibang bansa, libre ang edukasyon, libre ang medikasyon. Yung buwis nila, nakikita nila kung saan pumupunta. Samantalang nakikita ko pag sa eroplano, yung mga OFW, ang dami lang nakasakbat sa kanila, may mga teddy bear para sa anak. At minsan kinakausap ko, ay uuwi ako, tuwan-tuwa ako, naipon ako para dito. Pero ilang buwan ka lang mananatili? 3 buwan. Ilang taon mo na ginagawa to? 30 taon. Bakit ka nandyan? May koleyo pa ako na pinag-aaral. So, yan ho ang sad state na being a Filipino right now. Tayo po ay nawala na ng pride bilang Pilipino Sa mga kababayan natin, yung sinasabi natin magpakatatag tayo, talagang kailangan tumatag po kayo.
At ngayon, huwag kayong magkakasakit. Kasi yung kindergarten ako, may nagsabi, health is wealth. I think si Benjamin Franklin yun eh. Alam mo, nag-resonate sa akin talaga. Kasi pagka nagkasakit ka, mahirap ka na eh. Naalala niyo po si President Aquino, hindi na po siya nag-dialysis at age 61. Nakausap ko siya during the syntax. Sabi ko kung gusto niya huminto, sabi niya, Dr. Tony, ito na ang buhay ko eh. Oo, mahilig sigarilyo, tsaka coke, gano'n. Nagka-diabetes siya. Ngayon, nung nabasa ko, nung namatay siya, pandemic eh, 2021. Ang kinamatay niya ay kidney failure dahil sa diabetes. Pero napakabait niya, ayaw niyang unahan yung mga tao ng kidney transplant. Ayaw niyang pumila. Ngayon, sabi daw niya doon sa periodiko na basa ko, yung yaya niya, pinagluto siya ng masarap that night. Tapos, the next day, yung driver, tawagin mo naman si sir at pupunta na kami ng Makati Med. Nakita nila na sa Lazy Boy, wala nang buhay. Just, yun nga, para sa mga tao nakikinig at nanonood. Kaya, yung sa education part, Doc, yung, syempre, I teach about finance. I teach yung CHIP method, CHIP. I teach people ng 4 things yan in order for us to be financially free. Free from stress and magkaroon ng peace of mind pagdating sa pera. First, matuto ka mag-create ng pera, gumawa ng pera. Pag hindi ka marunong gumawa ng pera, wala kang pera. Next, kung marunong ka nang gumawa, kailangan yung H, handle. Marunong ka humawak ng pera. Kasi kahit magaling ka kumita, kung gastos ka. O di ba, ubos. And then yung I, yung invest. Kailangan ka magpalago ng pera. Kasi darating ang panahon, titigil ka sa trabaho. Pag tumigil ka sa trabaho, dapat may perang pumapasok to sustain you. Pero yung pinakahuli na hindi nila nabibigyan ng pansin, yung P, protect. Kasi kahit magaling ka mag-create, mag-handle, mag-invest, but if you fail to protect, just like what you're saying right now, one critical illness can wipe out everything. Exactly. Diba? Wala kang healthcare, wala kang insurance, diba? Wala kang prevention. Isa lang yung kinikwento mo, kaya nga nakakalungkot. Diba? So now, upon hearing all of this, let's give some hope. Yeah. So ano yung pwedeng gawin ng isang normal na Pilipino ngayon na nakikinig para ma-prevent naman itong pangyayaring ito na umabot tayo dito? Alam mo, that's a good point. Everything na ginagawa natin ngayon is about hope. Dignity, yun, ang isa. And then number 3, love sa family. I have to give you 5 tips. F. The first is faith in God. Yun ang una. And second, family. Everything you should do para sa pamilya. Ang susunod na F ay fitness. Pero ang fitness can be divided into 4 items. The first is physical energy. Everything emanates from physical energy. The second is mental energy. When you exercise, you increase your endorphins and it will go to the brain para hindi ka mag-dementia. Then when you exercise, the energy goes to your heart. Emotional energy. Magiging kang kinder, more compassionate, and more humble. At ang huli, spiritual energy. Kasi lahat naman tayo lilipas eh. So, hinahanda niyo na ba yung buhay niyo sa afterlife? At ang isang F na napakahalaga, friends. Dapat may inner circle of friends ka. You keep a 3 to 5 best friends that pwede mo makausap para ma-unveil mo yung mga problema mo at magkapalitan kayo. Ganda. Okay. Ang panghuli, F, Filipino. Kahit tayo, everyone, may 5% man lang ialay natin para sa bansa natin. That consolidated effort, it can actually be gigantic eventually. So, I like to repeat. Faith in God, love your family, fitness, which is physical, mental, emotional, spiritual. Wow. Friends, true blue friends hindi fair weather friends. Tama. Okay? And the last one, Filipino. Yun ang kailangan natin. Yun ang tips ko para sa inyo. What reforms do you believe right now that the government urgently need to prioritize in healthcare para once and for all, kaya ba natin talagang ilibre ang
ang healthcare sa bawat mamamayang Pilipino, mahirap, middle class, at yun nga, yun lahat. Kaya ba o hindi? Kaya po. Ang template po or blueprint, tatlo po. The first one, the first reason why we fail in health based on the book ni Atul Gawande ay ignorance. So education is key. Dapat ipasok ang preventive health sa curriculum ng DepEd, ng CHED, sa workplace at sa community. You educate them on not to smoke, Yes. eat properly, exercise daily, body weight kailangang ma-maintain, huwag iinom ng alak, huwag magpapaka-stress, magche-check up po kayo kung may pera kayo, tutulog kayo 7 to 8 hours, tapos be happy. Yan ang template. Wow. Okay, yan ang checklist. Kailangan, no, di ba, kailangan bata pa, tinuturo na yun Oo. eh. Sa Japan, ang elementary doon, ang exam, mag-uumpisa 4 years old. Tinuturuan mo na sila ng values na binanggit ko. Doon lang sila mag-exam. Kasi formative years yun eh. Tama. The second reason why we fail daw in health is actually ineptitude. Ano ibig sabihin? Alam mong masama pero ginagawa mo. Okay. Kunyari, alam mo masama manigarilyo, and yet ginagawa mo. Sin of commission yan, di ba? Yan. Alam mo masama uminom, alam mo masama hindi mag-exercise, ginagawa mo. At ang pangatlo, wala kang blueprint for change. Plano. Parang sa finance, kung wala kang plano, I think this country is drifting away. Para tayong isang sailboat na lumalayag sa ocean, pero hindi natin alam kung saan tayong port pupunta. Nagdi-drift. So, ang universal healthcare ay tatlo lang naman ang aayusin. Health human resource. Sinesweldohan ba natin ng tama ang doktor, nurses, yung mga medtech? Hindi. Kaya nga, busabos eh. Kaya nga, umaalis sila. Tayo number 1 exporter ng doctors and nurses in the world. In the world. Pinaaral natin sa magagandang eskwelahan, UST, Ateneo. Mag-aaral na ng one year, aalis na. Yan ang una nating sosolvin. Ngayon, magpapas kayo dapat ng bill, mga Congress at Senador, na gawin yung minimum 100,000 ang sweldo ng mga yan. Tama. Para sila ay hindi na manatili. Yeah. Okay. Number 2 gagawin ninyo ay pondohan ang PhilHealth. Ibalik nyo yung pera na dapat sa tao. Number 3, infrastructure. Paano ka magpa-practice? May doktor ka, may pera ka, pero wala kang hospital. Ano yun? Sa ilalim ng puno ng mangga ka manggagamot? O, meron kang hospital. Right. Wala ka naman pondo, ninakaw, at wala ring mga doktor. Eh di white elephant yun. Tama. Okay. Ngayon, may pera ka. Eh wala naman doktor. Wala namang infrastructure. Paano yun? Kaya kailangan yung tatlo. Yung tatlo, yun ang principle sa universal healthcare in other countries na dapat nating tandaan. I repeat, health human resources, money, which is PhilHealth, tatlo, infrastructure. Yes. Napakahalaga. Kaya nga, pupunta mga tao sa Singapore eh. Kasi they have the best doctors, funded, and then maganda ang infrastructure. Tayo, the farther you are from the National Capital Region, walang doktor, walang pondo, ghost hospitals pa yung iba. Kaya tayo, sadlak. Yan ho ang kapalaran natin. Sa pamilya nyo umpisahan, charity begins at home. Number 1, educate yourself. Create a home na meron kayong konting gym, okay? Kumain kayo maayos. Mag-ipon kayo. Huwag kayong gastos ng gastos. Tama ho si Chinky. Ako pag pumupunta ng mall, pagkasimba, kakain na ako, di na ako nagsha-shopping. Oo. Dati nun magsha-shopping ako. Ngayon, makabili lang ako ng konting t-shirt lang. Ayos na sa akin. Masaya na ako doon kahit 300 lang. At ang panghuli, sa bahay, dapat may medicine kit kayo. Para magkakasakit kayo, alam niyo yung gamutin. And you have to educate yourself. So, charity begins at home. So, gawin nyo yung universal healthcare. Sa bahay, mag-uumpisa ang kalusugan. Quickly lang, ito lang Choose lang tayo, rapid fire lang to. Choose one, and then kung may why, tsaka tayo mag-explain. Prevention or cure?
Prevention. Healthy or wealthy? Healthy. Government or private sector? Private sector. Insurance or savings? Well, savings sa akin. Cancer or heart disease? Heart disease kasi one time ka lang, okay na ako, ayoko maghirap. Check-up or hospitalization? Check up. Discipline or motivation? Discipline. Health crisis or financial crisis? Health crisis dahil doktor ako. Ako financial crisis dahil ako nagtuturo sa pera. Long life or quality life? Quality of life. One harsh truth about Filipino healthcare. Worst. Nasa ICU setting na at mamamatay na. Doc, if you could wake up every Filipino with one harsh truth about health and money, what would it be? Well, ang una natin dapat i-realize is to become morally upright. I think everything emanates from values whether healthcare at saka finance Nakita natin I think there should be an uprising for a resurgence of moral values. Ibalik natin yung values. Kasi whether healthcare or financial crisis, kailangan natin moral crusade na at saka yung sense of heroism ng isang Rizal. Di ako sentimental, no? I'm not trying to say to be like Rizal. Pero bakit naging national hero siya? Di ba? So, iniisip ko, bakit siya nag-sacrifice? I think one thing na dapat natin gawin is to sacrifice for the sake of our family sa mga Pilipino. We need to step back a little bit and realize that the world is not about social media and all political drama. We should go down to the basics right now of analyzing that a Filipino should have 4 touchstone of goodness. Ito yun, natutunan ko. 1, in order to do things like this, Chinky, you need to have moral courage. Different from physical courage. It is the bedrock of all your values. Number 2, you don't react to a lot of things. In the social media, ang dami nag-aaway. Ang tawag po dyan, temperance or self-control. Number 3, pag nakapag-aral kayo tatapos, hindi dapat matapos ang intelihensya mo. Dapat meron kang wisdom to analyze things. At ang huli, when you have moral courage, when you have self-control and temperance, hindi ka nagagalit. You should not be angry. You should not be bitter about these things. But you should use your intelligence and wisdom for social justice. Kasi a nation without justice is not a country to be proud of. Yun lang po. Wow. Well said, well said. Alam mo mga kapatid, may na-interview rin ako na si Mr. Estan Islao. He's the former finance secretary. Yeah, Jesus Estan Islao. Yeah, Jesus, at his age, he left me with 4 indelible things na actually very similar to what you were saying. Sinabi ko, how can we rebuild our country and nation? Sabi niya, una, maka-Diyos, makatao, makabayan, at saka makakalikasan. Yan ang yung 4 na sinasabi niya. Kung yan lang natin, katulad sa 5 Fs na sinasabi mo, I think we will be able to rebuild our nation. Kaya mga kapatid, no, bago tayo magpaalam, kami po ay naniniwala sa nauuso na po ang maleta Oo. Kaya kami, magbibigay rin kami ng maleta dito. Oo. Kay Doc Tony. Itong maleta na ito, may laman tong maletang to. Oo, itong maleta na ito, ilang milyon kaya daang milyon kaya laman nito. Daang milyong ideas at pagmamahal. Buksan mo na lang yung maleta kung ano nilalaman ng maleta. Buksan na lang. Tingnan natin ang maleta. Ang nilalaman ng maleta ay... Wow! Yan. 10 utos para ang pera ay hindi maubos. Yes, that's number 1. Hawakan pa yan. Okay. The Ipon Challenge. Ipon box yan. Box yan. Alam mo na itong ipon box? Ito pwede mo ibigay sa apo mo. Oo nga. Maghuhulog siya ng tagbe-20, di ba? Tapos, lalagay yung barya dito, pero ang papel, tapos shadean lang. Oo. Parang tic-tac to. Oo, Pag nabuo niya, may 60,000 siya. Wow. It's a challenge.
Oo. Ang galing. Oo. I like this. Oo. Tuturo ko yung sa Tapos, ayun, yung buong set ng libro ko nandito na rin. Ang Yung- galing. Oo. Wow. May mababasa ka na naman. Mabasa na naman ako. Maidadagdag ko sa collection ko. Yes. Napakaganda. And then itong ano na ito, the reason why I'm also giving yung maleta kasi na-inspire kasi ako sa mga maleta eh. Hindi kasi very ano siya, Doc. Pero ang ganda. Ang ganda nito. Oo, kasi ito, 'di ba kunyari may carry-on ka, ilalagay mo lang 'to sa ano mo. Sa yung mismong maleta mo, 'di ba? Kunyari ito yung unang maleta, ayan. Ilalagay mo lang yan, akin na yan. Ay, ang galing. 'Di ba? So, dito yung mga carry-on mo mabilis. Ay, ang bilis. 'Di ba? Yung mga ang dami mo malalagay dito. Ang galing. Oo, Doc, kaya Ang ganda. maraming salamat ha. Maraming salamat. Thank you very much. Okay guys, sa conversation natin, this reminds us that health and wealth are deeply connected. Many Filipino families are only one illness away to financial disaster. So tayo po ay nanalangin that we are going to have a stronger healthcare system. Pero habang wala pa, we must do our part. Again, just like what Doc said, take care of our health, prioritize prevention, build an emergency fund, and prepare for the unexpected. Remember, the cost of prevention is always lower than the cost of treatment. Your health is your greatest asset. So, protektahan natin, invest in it, and never take it for granted. Again, maraming salamat, Dr. Tony. Maraming salamat din. It's a pleasure. Thank you for sharing your insights and helping us to understand the realities of healthcare in the Philippines. And everyone who's watching, no, kung ano po yung mga comment nyo, please do comment. And also, please, Doc, kasi dati nung pandemic, parati kita pinapanood. So, paano ka makokontak? Paano kayo mafa-follow? Anong social media mo? Meron po ako sa Facebook, meron ako sa Instagram, at meron ako sa Twitter. Dr. Tony Liat. Dr. Tony Liachon. Isa lang po naman yun. Na, ano, At mag-ingat kayo sa mga poster po ni Dr. Tony Liachon. I'm sure na ano ang dami akong AI-generated po mga fake na gamot na ginagamit tayo. Huwag ko kayong bibili. Hindi ho ako nagpo-promote kasi bawal po yon sa amin no, sa Professional Regulation Commission. Bawal po ko na magbenta po. Dapat bibili niyo po yung mga gamot doon ho sa mga butika lang at may reseta. At huwag ho bibili ng gamot na i-deliver sa inyo sa social media. Kaya mag-ingat-ingat po kayo. And everyone's watching, we hope tonight's conversation inspires you and for you to take action for your health, finances, and your future. I'm Chinky Tan. This is Money Masters. See you again next time. Puhunan ko dun siguro mga 200, 250. Magkano bebenta? Mga 1.5. Pero ngayon, Mga 20 to 30 kung may magbenta man. 1,000. 20 to 30,000 pesos. Ma'am Jane won the auction for yung one-off piece ko sa Johnny Walker. Magkano yung pinakamataas na price? 270. Yung kung hindi ka pinapansin ng companies and brands na gusto mo makatrabaho, gayahin mo ng gayahin yung gawa nila para makita nila yung ginagawa mo. So I had to prove myself worthy enough na sila yung lalapit sa akin. Tsaka si Jollibee pala, one of our biggest dream collab. Very Pinoy brand na malakas talaga yung presence sa kultura natin. It taught me na life is short. Put your Best. efforts to fifth gear. Work on your craft. Huwag ka manira ng ibang tao. Ano yung hindi mo talaga makalimutan? Suntok sa buwan, tapos bigla na lang nangyari. Si Adidas yun. Greatest risk you ever took? Toy making. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.